Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those on the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. On Diary Entry number 1038. My beloved native land, Poland. If you only knew how many sacrifices and prayers I offer to God for you. But be watchful and give glory to God, who lifts you up and singles you out in a special way. But know how to be grateful. Poland, aking minamahal na lupang tinubuan. Kung alam mo lang kung gaano karaming mga sakripisyo at panalangin ang iniaalay ko sa Diyos para sa iyo. Ngunit maging mapagbantay at magbigay ka ng kalwalhatian sa Diyos na siyang nagtataas sa iyo at ikaw lamang sa isang espesyal na paraan. Ngunit dapat mong malaman kung paano magpasalamat. Poland, that is where Faustina was born. Bakit sinasabi dito na bakit kailangan niya mag-offer ng maraming panalangin? Sapagkat siya mismo nakikita niya kung gaano karami ang offenses na ginagawa ng sambayan ng Poland laban sa Panginoon. Sins were committed here and there, and if only, or if not for this few people, holy people who kept on praying for her, wala na. Tupok na ang Poland. Burado na sa mapa. So, ganun kahalaga ang panalangin natin. Alam mo ni Faustina that because of our prayers, we'll pray for instance for our country, our motherland, is being spared from many calamities. For instance, yung mga kung ano man ang maaaring dumating doon sa lugar na yun, nasa spare. Sapagkat nababalanse ng mga panalangin ng mga banal ng mga taong may malasakit sa bansang yun. This is very timely. Hindi ko alam kasi kung paano natin isisingit yung nangyayaring sunog sa California. And I think all of you have already seen my post. What happened before or 2 days before the fire? The fire devoured, no? Nilamon ng apoy yung affluent community. Kita naman natin. This is LA. This is the capital, the film capital of the world. Nandito yung mga kapangyarihan. Nandito nakatira yung mga celebrities. So, ibig sabihin, they are really materially rich. But then, ang napahalaga ng mga tao ay yung kayamanan. Ang pinapahalaga na lamang ay kung ano yung meron sila. Yung the comfortable life. Sa isang, pitik. Kung ano man ang gusto nila, nagagawa at nakakamit nila. Lahat ng luho. Nandun na. So they forgot to thank God. Kalimutan nila magpasalamat. Kaya makikita nyo yun. I think hindi naman yan din isang pagkakataon lamang. Pero dalawang bagay yan. It is both positive and negative. Unang-una, pinakita doon na ano yung pinapahalaga ng mga celebrities, no? In that awards night, syempre, yan awaited yan na event. It was a prestigious event. So, parang kapag dyan ka nag-ingay, maririnig kasi buong mundo nakatutok. Abay, biruin nyo naman. Ni isa walang nagpasalamat for all the awards that they got. No one thank God for all the blessings, di ba? So, walang gratefulness.
hindi nila kinikilala yung partisipasyon o yung ambag ng Diyos sa kanilang mga tagumpay because they think that sila yung gumawa nun. Walang ni inch of contribution ng Diyos. That is why they never thank God. Ganon katindi yung Gano'n na katindi yung inabot ng kanilang pagmamayabang. Mayabang na, 'di ba? Pangalawa, naging kultura na 'no, I even saw some protests na sinasabi dun may mga placards, "Jesus keep away from California." So, talagang hindi na nila kinikilala ang Diyos. Of course, hindi naman lahat doon 'no, pero nagiging reigning na or kumbaga nagiging dominant na yung gano'ng mentality. What happened to them? Yung kayabangan niyang may paglalagyan. But was it God who did it? No, it was them. Sabi ko nga, the design of the universe is that to create order, it has to have balance. Kailangan niyang balansehin. So, nasa disenyo ng universe yung whatever you give it, you get it. Kung anong binibigay mo sa kanya, bumabalik din. Yun yung disenyo. Hindi kasi pwedeng hindi. Otherwise nga, we will be on, the world will be destroyed. Kung walang ganong balanse, imagine mo kung puro kasamaan, eh di hanggang sa mawala na lang yung kasamaan nyo hanggang sa bumigay ng mundo. But because there was balance in the order, there is balance in the design. So yan ay kung ano man yung nagagawang kamalian, agad na itong binabalanse. What happened to them is the result of their pride ng kanilang kayabangan. I also read, basa ko din strangely, the fire started simultaneously dun sa tatlong points. Sabay-sabay. And there was a theory that it was intentional. No? Kasi sabay-sabay nasusunog. No? As in, real time, sabay-sabay. So parang nakaprogram. There is this technology na matagal na lang dinedevelop yung tinatawag na directed energy weapon. May ginagamit sila something like laser, ganun So it was intentional, sabi dun sa nakita yun sa satellite eh. So it's not God. It is a manipulation. Parang giyera ng Ukraine. Sino ba ang nangyera doon? So why did the calamity happen? Man-made calamity. Sinugod. Nangyari yon sa kanila. Because of that, simple pride na lumaki ng lumaki. And that is meant to balance them. Makikita nyo kung paano pinakita yung Diyos yung kanyang kapangyarihan, no? Meron akong tatlong stories about it. Yun yung umiikot na tatlong stories na sa gitna ng sunog, makikita nyo may isang bahay na hindi natupok. No? Yun, nakakapagtaka. The owner of the house is a Catholic, devout Catholic na nilagyan niya ng protection yung bahay ng yung choking, yung ginawa natin, no? Choking the house during Epiphany. So it was protected. Pangalawa, yung natupok yung bahay pero yung image of the Blessed Virgin and Saint Joseph, wala, untouched, no? Pangatlo, yung simbahan, it remained standing, untouched. So, puro ganun, pagpapakita ng kanyang kaluwalhatian. And so, this was meant to show them na God is saying, uy, andito ako, that if you'd only give time no, sa akin, I can protect you. So, parang ganun.
Hindi ko alam kung nakita niyo rin yun 'no, yung biglang sa beach 'no, there was I think it's not Catholic na parang ibang ano 'to 'no, pero turning these people sa beach 'no, turning themselves to God all of a sudden. Nandun sila, nagtipon-tipon sila dun, nag, isinasubmit yung sarili sa Diyos. So it has to happen just to wake them up na mawawala ang lahat, okey lang yan, kasi lahat naman yan temporary, 'no. Ang hindi lang dapat mawala ay yung kaluluwa, sapagkat yun yung eternal. Anong mangyayari sa atin kung wala tayong pagmamalasakit sa ating kaluluwa? Yumaman ka man, makamtan mo man ang lahat ng kapangyarihan, popularity sa mundo, mawawala kahit hindi yan tupukin ng apoy. Kapag namatay ka, wala na yung silbi. Di mo na yan magagamit, di ba? So we need to pray for the world. We need to have double efforts no, in praying for the world. What we're doing every morning is really contributing a lot. There are only few. Kita nyo naman ano, yung ating program. For example, how many are waking up every 3 o'clock in the morning? No? Nasa 30 to 40 people. But we have to be thankful kasi napaka-alangang oras. But people are waking up, 30 to 40 people waking up every morning to pray. Di ko naman kayo binibigyan or binabayaran dito, no? That you're waking up. Kaya kukunti lang talaga yung gumagawa ng people who are praying for the world. And we have to be proud of this. Proud in the sense na balang araw kasi pagharap natin sa Panginoon, may pagmamalaki natin yan sa Kanya. Oh Lord, ganito yung ginawa ko when I was living. Yung ganun. So, only a few people are doing this. Kaya kailangan nating dagdagan din yung ating efforts of yung halimbawa when you post it, when you comment, when you like, when you share these posts. We are creating or we are inviting more people to join. More people are waking up in the sense yung sa kanilang pananampalataya sa Diyos, no? Nabubuksan yung kanilang consciousness. There's God who's willing to help us whenever we need God. Hindi lamang in times of distress, kundi sa mga oras din na tayo'y nagtatagumpay. Kailangan nating ibalik yan sa Panginoon. Ganon kahalaga ang pasasalamat sa Diyos. And we shall be protected. Kahit pa sinabi nila na this is the end of the world, kahit pa ganun, ano, alalahanin niyo ang pangako ng Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. But again, sinasabi naman natin ito, hindi ibig sabihin na yung mga natupok, yung mga bahay doon ay walang pananalig sa Diyos o hindi kinatigan ng Diyos. Hindi po ganun. No? Nasabi lang natin that when you have shown, yung talagang napaka mo, no? Yung faith hindi natitinag, hindi ka rin niya pababayaan. And let that be a lesson for us. Huwag nating intayin sa buhay natin, dumating yung mga ganong pagkakataon. Napakaswerte nating mga Pilipino. No? Hindi tayo kasing yaman ng mga bansang ito. Hindi naman dahil sa natutuwa tayo dahil tayo ay mahirap na bansa. Hindi ganon. Of course, we would like everyone to also be abundant. Pero tayo mga Pilipino, nakakatuwa, we are a developing country, but our faith, napakalakas ang ating pananampalataya. Pinakita yan sa translasyon, do sa mga, and this coming Sunday, yung feast naman ng Santo Niño, malalakas na mga devotion yan. Pinapakita ng mga Pilipino dyan kung bakit malakas ang devotion na yan. Kasi yung mga yan yung mga pinagaling, yan yung mga prayers na sinagot ng Panginoon, answered prayers, no? Kaya ganun kalakas ang devotion. At tayong mga Pilipino yan.
So, ang ating papel, isa sa papel natin sa mundo ay yung ating pananampalataya dalhin natin sa pananalangin hindi lamang sa ating mga pansariling pangangailangan. Let's pray for the world. Nakaangkor ang liwanag ng Diyos sa ating bansa sapagkat alam natin na ang ating pananampalataya, ating mga panalangin ay makapag-aambag para sa kagalingan, kabutihan ng buong sanlibutan.